Pumunta muna ho tayo dito sa Kongreso, mga kababayan. Dito naman sa Kongreso, ay bali-balita na si Martin Romualdez daw po na ating na House Speaker ay mapapalitan. Aba, ang dami nagsasabi, ang dami nagbabalita. Masisibak na si Martin Romualdez. Speakership up for grab. Ang mga nangangarap daw ho, si Benitez, si Barba, si Tiangco. Si Toby Tiangco, kaya pala maingay ngayon si Toby Tiangco, ano? Kung ano-ano yung sinasabi, may nahawa na din yata kay sino ba yon yung babae na may USB daw sila? Si Toby Tiangco may USB din. Oh, 'di ba? Sabi dito, May 15, 2025, balik tanaw ha. Speakership up for grabs. Benitez, Barba, Tiangco reportedly circling Romualdez throne. Kaso mga kababayan, ang bumoto dito kay Martin Romualdez na mga kapwa niya, mga congressman, 291. Paano yun? Di ba? Tapos po, hanggang ngayon, mga bossing, ano sinasabi ng mga congressman? Majority, 291. Na buo ang suporta nila kay Martin Romualdez. Paano nila yan Meron naman mga nagsasabi na corrupt daw si Martin Romualdez, ganito, ganyan. Kaso wala namang mga ipinapakitang ebidensya. Paano naman yun? Di ba? Ang Pilipino ho kasi ngayon, mga kababayan, napakatatalino na ho. Dati matalino na. Pero ngayon ho, mga bossing, wala eh. Sobrang talino na ho. Bakit ho? Majority po ng Pilipino ngayon, hindi po basta-basta naniniwala. Hanggat wala kayo ipinapakitang resibo, hanggat walang pinapakitang dokumento. No? Kahit nadayain nyo, kahit na i-edit pa nila, ine-edit nga nila dati para maniwala yung mamamayang Pilipino na 150 million ang pinamumudmud daw ni Martin Romualdez sa mga kapwa niya congressman para pumirma doon sa impeachment. Wala pa din pong napapaniwala. Paano ba naman? Mga nagtitipid, kukuha ng mga taga-edit. Kukuha ng mga taga-edit mga bossing, tapos hindi pa marunong yung mga mag-e-edit kaya halatang halata sila. Di ba? Sabi dito, a potential power shift is brewing in the House of Representatives following 2025 midterm election. Ito, Mayo pa ho. Mga kababayan, Mayo pa ho ibinalita. Siguro yung iba hindi pa din bumibitaw. Gusto pa din na makuha yung pagka-speakership ho. Ang tatag. Meron pa sila ngayon. Yung Kiko Barsaga. Parang papansin na lang. Parang papansin. Isa din isa din sa kagaya ng mga DDS na tipo bang magsasalita, magsasabi ng kung ano-ano na ay ganito si Martin Romualdez. Wala namang ebidensya. Paano yan laban na yan? Saan pupulutin yung laban nilang ganyan mga bossing? Di ba? Kada magsasalita kayo, kada magbubuka kayo ng bibig, kailangan kumpleto ebidensya. Kailangan nakaakibat agad. Kagaya niyan, di ba? Kapag tayo nagsasalita, merong mga ebidensya. Hindi tayo magsasalita ng yung ayon sa aking puting ahas, ayon sa ganito, ayon kay Bulbulito, kung ano-anong mga pangalan ng pinaggagagamit, tapos wala naman Base sa aking narinig, di ba, Linda Amor, MacSafe, base sa aking narinig, si Romualdez daw ay magnanakaw. Ebidensya, narinig ko lang yun eh. Sino nagsabi? Ay, nakalimutan ko na pangalan eh. Ganyan. Di ba? Boss Mark, si Martin po ay haharan po sa pagpapatalsik kay Pangulo, kaya huwag siyang bibitiw po, sabi ni Ma'am Elena Capistrano. Gusto nyo na mapabagsak si Romualdez? Pakitaan nyo ng ebidensya yung taong bayan. Soplak nyo sa taong bayan. Eto, ebidensya namin na magnanakaw si Romualdez. Pag may naipakita kayo at napatunayan sa investigasyon, ay naku, laglag yan si Romualdez. Tanggal sa pagka House Speaker. Kaso wala. No? Ano nangyayari? Napapahiya kayo sa mamamayang Pilipino. Eto, meron na namang umuugong daw mukhang papalitan daw. Tingnan na lang natin kasi parang buwan-buwan papalitan, parang buwan-buwan merong sinasabing pagpapalit.
Ewan ho lang natin ngayon kung matutuloy na, no? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan yang tatlong itlog na yan, lalo na si Toby. Si Toby, naki-USB naki-USB na din. Anyway, alisin ko na ho ito, mga kababayan. No, tapos na yung balik tanaw natin. Kaso ito, hinahagilap ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pa yung tatalakayin natin. Tatagal tayo ng ano dito ha. 2 oras. O ngayon naman ho, mga bossing, dumito tayo kay Boss Jinggoy. No? Mainit po si Boss Jinggoy, mga kababayan eh. O, si Boss Jinggoy, mga bossing. Nako, eto mukhang merong pasabog na naman yung mga artista. Gwapo nito ah. Robby Tarosa, may bantang pasabog laban kay Jinggoy Estrada. Naku po, dadagdagan nyo pa ang sakit ng ulo ni Jinggoy Estrada. Boss Jinggoy, papasakit na naman ang ulo mo. Oh, Robby Tarosa, may bantang pasabog laban kay Jinggoy Estrada. Eh kakabalita lang, kakasabi lang ni Bryce Hernandez, nakasama si Jinggoy Estrada doon sa tumatanggap daw ng pera. Tapos eto naman, susundan yun. Ano ba yung balita dito? Ayan o, fresh na fresh, September 12. Ngayong araw lang ho, mga kababayan. Gwaping sang magbabalita, ano? Kamukha ni Gerard. sino ba nagsabi nun? Yung si Gerard daw, si Gerard, ewan ko, baka Saint Gerard. O, baka sa Diskaya, no? Hindi ko alam. Kasi sabi ni Maharlika, oh, ano, Jinggoy, sabihin ko na ba yung Gerard? Sabi ni Linda Mindo, puro mga kasinungalingan. No? Asa na ba yun? Naku, nawala. Ang bilis naman mawala. Puro kasinungalingan nila para silang asong bangaw. Oh. Nagbanta ang dating matinee idol, commercial model na si Robby Tarosa na may ibubunyag siya tungkol kay Senador Estrada kung hindi ito naku po, pinagre-resign si Boss Jinggoy. Ay, tingin ko hindi mag-resign niya. Matatag si Boss Jinggoy ho, mga kababayan. Matatag si Boss Jinggoy ho, mga bossing, di ba? Eh, dati, nakulong na yan. O, sabi niya nga, na-acquit na ako, okay na yun, no? At maganda na ang aking reputasyon, sabi ni Boss Jinggoy. sabi naman ni Marcoleta, oh, eto, tatawagin na natin, yung the bad ones. No, kasi ang good ones daw ho si Senator J.B. Ejercito. The good ones, tapos si Jinggoy naman, the bad ones daw ho, na hindi pa daw ligtas, sabi ni Bryce Hernandez. Pinagpipiestahan ngayon ng mga netizen ang babalang ito ni Tarosa tungkol sa aniyay double life. Ano ibig sabihin nun?